ang mga demonyo sa Pilipinas, ang mga kurakot sa Pilipinas at pahirap sa bayang Pilipinas ay hindi nagpapahinga. 24/7 ng mga buwaka ng ina. Alam ba ninyo, para mga 7-Eleven niya, hindi nagsasara mga yan. Oo, ang operation ng mga yan, 24 oras, 7 beses isang linggo. Buwan-buwan, taon-taon, hindi humihinto ang mga hudas na yan. Kaya kahit tayo ay merong nararamdaman, abay dapat tayo ay lumalaban. Oo. Kasi kung di tayo magsasalita, wala nang mangyayari. Bago ang lahat, mag-follow muna kayo sa ating Facebook page, Boss Dada TV. Facebook page at yung ating isang Facebook page, ang Boss Dada Facebook page. Magano kayo dyan ha? Subscribe, follow kayo dyan ha? Oo, at yung ating mga YouTube channels, itong Boss Dada TV at ang Boss Space Dada Space 2.0, mag-subscribe po kayo dyan. Oo, medyo napahinga lang ng konti dahil 3 weeks tayong nagpunta sa ibang bansa. O, may mga nagtatanong nga sa amin, ba't kaya nagpunta sa ibang bansa? Nagtatago ba kayo? Ba't kami magtatago? Nagtatago, hindi kami marunong magtago. O, nagbakasyon lang kami. O, tsaka, syempre, may mga event lang kami mga pinuntahan. Kaya kami ay sumaiba yung dagat muna pansamantala. Pero we are back, we are here. At hindi tayo ihinto. No amount of trangkaso, sipon, upo will stop Banateros Brothers para ihatid sa inyo ang lahat ng mga katarantaduhan. Magre-react tayo sa mga kalaban ng mga Pilipino. Sino mga kalaban ng Pilipino? Yung mga magnanakaw sa Pilipinas. Yan. Magano tayo dyan? Labanan natin yan. Hindi natin kalaban yung mga kapwa natin vlogger. Bayaan mo sila. O, kasi may mga nakikita tayong mga vlogger. Sabi nga namin, mga kumausap sa amin. Lalo na, punta kami ng Hong Kong. Sabi, Boss D, buti kayo mga Banateros. Hindi kayo involved doon sa mga away-awayan. Mga internal conflict ng mga content creators. Sabi namin, bakit? Di naman sila problema ng Pilipinas. Oo, kung ang kalaban ng Banateros, yung mga mali. O, kasi pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Eh, kung sino yung mali, yun yung babanatan natin. O, yung mga vlogger na mga nagkakamali, bayaan mo sila. O, buhay nila yan. O, peribadong tao man mga yan. Wala tayong pakialam sa mga yan. Kahit nga yung mga vlogger na umaatake sa atin, mga vlogger ng kabila, wala tayong pakialam. Hindi man natin sila pinapanood. Kasi bakit mo sila papanood? Alam mo naman na walang tamang sasabihin ng mga putragis na yan. Bakit mo papapanoorin? Hindi ba? Hindi naman tayo masokista. O, pag tanga, huwag mo nang pinakikinggan. Pagkatanga, huwag mo nang pinanonood. Oo, ang ginagawa pa ng iba, panonoorin nila yung mga bobo. Pag napanood nila yung mga bobo, biglang magme-message. Oy, sir, sabi ni ganito, ganyan. Ay, naku. Wala akong panahon sa mga ganyan. Yung mga nagme-message sa akin na sabi ng ganitong vlogger, ganito, ganyan. Wala akong pakialam. May sarili siyang opinion. May sarili din tayong opinion. Kung ano yung opinion niya, di bahala siya sa buhay niya. Pero Banateros Brothers, may sarili din niyang opinion. At kaya, yung ibang mga tao sa ibang bansa, papasalamat sila, sabi nila, mabuti na lang kayo, hindi kayo masyadong nakikiaway sa mga ibang mga vloggers, hindi nyo kinokorek yung mga sinasabi ng ibang mga vloggers, hindi na kasi nasa tao na yan. Nasa tao na yan kung sino yung pakikinggan nila, nasa tao na yan kung sino yung mga papanoorin nila. If you are interested in the way we are, yung himay-himayin ng mga issues, dito kayo. If not, okay lang man din. Ang laki-laki ng YouTube. So hindi yun ang issue namin. Ang problema namin dito, nakafocus kami sa gobyerno, nakafocus kami kay Bongbong Marcos na magnanakaw at adik, sabi ng kapatid niya. Nakafocus kami sa mga pinapasahod ng taong bayan tapos kinukulimbat lang ang pera ng taong bayan. Nakafocus kami dyan sa mga halal ng taong bayan na binigyan mo ng kapangyarihan, pero yung kapangyarihan na yan ginamit para abusuhin ka. Anong klaseng pang-aabuso? Oo, nakawang ka at yung pera mo na dapat sa'yo ibinigay sa mga kabit at mga anak nila sa labas. Ayan. Doon tayo focus. Huwag natin isipin yung mga ibang nag-aaway-aaway ng mga yung mga dating vloggers na mga magkakaaway ngayon, magkakampi na. O mga ganun, okay yun, maganda yan. Di para sa kanila, okay yan. Kasi sabi din nila, mabuti na lang din na ganyan. Kasi kung hahatiin pa natin yung ating atensyon. Dinidivide na nga tayo ng administrasyon. Ang dami na nga mga smokescreen ng administration para hindi mapag-usapan. Itong mga sandamukal na pagnanakaw sa taong bayan, lalo na sa flood control. Magpapa-apekto pa ba tayo or magpapa-divert pa ba tayo dyan sa mga away-away, chismis-chismis na yan? Hindi na. Dito tayo, focus tayo sa lahat ng mga nasa gobyerno, binabayaran tayo ng ating mga subscriber, nagpapakulay sila dyan, nagsasubscribe sila dyan, like, comment sila dyan para sa issues ng bayang Pilipinas, hindi sa issues na mga kapitbahay natin. Bahala sila sa buhay nila. Gusto nila minum sila lason, gusto nila magpakamatay sila, gusto nila lunukin nila lahat ng kutsilyo sa bahay nila. Wala tayong pake. Basta ang pakialam natin, ang isa't isa, ang pakialam natin, ang bayang Pilipinas, na ngayon, naku po, lubog na naman sa baha dahil dito sa Baguio. Grabe
Nag-uulan-ulan sa ibang bansa, tapos pag uwi natin dito medyo mainit. And then ngayon, ulan araw na naman. Mag-ingat kayo. O make sure na kayo ay may dalang mga payong, yung mga nagmumotor, yung mga angkas, yung mga yung mga tawag dyan, yung mga food panda, ganyan. No? Make sure na kayo ay dry. Make sure, mahirap magkasakit. Oo, mahirap magkasakit. Walang pondong gobyerno natin patungkol sa pagdating sa healthcare. No, naniniwala ba kayo na sabi ni Ted Herbosa na ang ating healthcare system daw ay kinaiinggitan ng ibang bansa? Po, tangina niyan. Tarantado talaga itong gobyerno na ito. Mantakin mo, sabihin na kinaiinggitan ng ibang bansa yung ating healthcare system. Wala ka tayong healthcare system. Gago. Paano kinaiinggitan ng healthcare system natin? Putang ina niyan. Wala na ang mga Pilipino ang nagpapagamot ngayon. Nagsi-self-medicate na lahat ng Pilipino dahil sa mahal ng serbisyong medikal. Wala naman na itutulong sa atin itong mga politiko para bigyan tayo ng magandang serbisyong medikal. Dati yung PhilHealth, very very reliable. Ngayon daw may mga decline na ng mga PhilHealth request dahil wala na daw budget, ninanakaw yung mga pera. Tapos eto pa yung mga budget para sa medisina diyan sa sa mga public hospitals, supposedly sagot ng gobyerno yung mga gamot na ibinibigay doon. Kaya nga public yan eh. Kaya nga yan, pampubliko kasi para sa masang Pilipino yan eh. Ngayon nagpunta ka ron kahit daw by Jessic Aspilit, wala na silang doon. Wala na silang stock ng gamot. Ikaw na ang bahala sa gamot mo, Diyos ko po. O kaya wala nangyayari, tapos sasabihin nila kinaiinggitan daw ang ating healthcare system, ang sistema ng healthcare natin sa Pilipinas. Gago. Tangina nyo. Mas maganda pa ang healthcare system ng mga hayop sa ibang bansa kaysa sa atin dito eh. Wala na eh. Wala na may makita ka pa mga clinic diyan. Dati nung maliliit ako, meron kaming mga sa mga namin may mga clinic eh. Oo, natatandaan ko nung bata ako si Dr. Mariano eh. O lahat ng sakit na gagamot nun. Tigdas, beke, kulane, kulite, kuto, galis, pilay, na matanda, kahit na matanda. O nagagamot nun ni Dr. Mariano. O, dati pupunta lang kami doon. Pag pupunta na kami doon, may yung yung labas dila, gano'n, tas lalo yung parang popsicle stick, gaganon sa pagka binalatan niya na yung popsicle stick na yun, didikit niya sa dila mo, parang gumagaling ka eh. So, pero ngayon wala na kayo masyadong nakikita mga ganyan. Nakikita nyo mga malalaking clinic na. Tapos pag pumunta ka sa mga malalaking clinic, dati punong-puno yun. Ngayon wala. Wala, bakit? Sa sobrang hirap ng buhay. Sobrang hirap ng buhay, ang mahal, pati gamot. Alam nyo ba ngayon yung mga nagme-maintenance, sinahati na nila yung maintenance drugs nila sa kalahati. O pinuputol nila. Sabi ko, wag niyong puputulin niya. Kailangan ko ano yung dose yun yung iinumin ninyo. Napakahirap ng sitwasyon natin dito medical. Tapos sasabihin nila na kinaiinggitan daw sa putangina, nag-interview si Ted Herbosa at saka si Larry Gadon. Para silang mga gago, para silang nagsasalsalan eh. Para silang nagsisipsipan ng tumbong eh. Mantakin mo, naniwala naman si Larry Gadon na maganda ang healthcare system sa Pilipinas. Putangina talaga itong administrasyon na ito, no salo. Lahat na lang para sa kanila maganda. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang